Magandang araw at magandang buhay, lalong-lalo na sa ating mga minamahal na mga lolo at lola na palaging nakapanood sa aking mga vlog. Dahil po nagtatanong kayo patungkol po sa update sa inyo pong payout sa Social Pension for Indigent Senior Citizens, ay sa araw po na ito ay ibibigay ko ang kumpletong detalye nang sa gayon po ay maging aware at makuha ninyo ang tamang impormasyon na dito lamang po sa aking YouTube channel makukuha. Kaya naman, hayaan nyo po akong ihayag lahat ng mga balita na dapat nyo po mapakinggan. Attention mga minamahal kong senior citizens, may payout releasing na, payout schedule March 29, 2026. Alamin natin ang buong detalye sa balitang ito. Ang makukuha ninyong impormasyon ngayong araw, una, ang mga lugar kung saan may magaganap na payout sa Social Pension for Indigent Senior Citizens. Pangalawa, anong oras po ang inyong pong payout? Pangatlo, saan po ba magaganap ang inyong pong payout? Apat, ano ba ang kumpletong requirements na dapat mong i-ready? Panglima, mga dagdag kalaman patungkol po dito. Kung gusto mo ang itong content, inaanyayahan kita na tapusin mo ang video na ito hanggang sa dulo nang sa gayon makuha mo ang punto na video kong ito. At kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutang i-subscribe nang sa gayon po ay ma-update ka sa mga i-upload ko pa dito sa aking YouTube channel. At hindi ko na papatagayin pa ang oras sa pag-usapan ito. Sa Barangay Sarong, Bataraza, meron po magaganap na payout sa mga barangay na ito sa March 29, 2026. At ito po ang kumpletong detalye na dapat po ninyong malaman. Ang payout time is alas 8 hanggang alas 5 po ng hapon sa Cluster 1, Bataraza, Mini Coliseum, sa Barangay Kulandanom, Tarusan, ang Kulandanom, Malihod, Bono-Bono, Marangas, Inogbong. Sa Kulandanom, ang pensioners po dito ay 132, Barangay Tarusan na may 159, Barangay Bulalakaw na may 92, Barangay Malihod na may 97, Barangay Bono-Bono na may 172, Barangay Marangas na may 463, Barangay Inogbong na may 100 pensioners, a total of 1,215 pensioners. At ito po ang mga kasali na magpipayout. Ngayon naman ay dadako tayo sa munisipalidad ng Dangkagan. Dahil sa March 29, 2026 sa Dangkagan Municipal Gymnasium ay meron po magaganap na payout sa Barangay Barongkot, Barangay New Visayas, Barangay Dolorosa, Barangay San Vicente. Ito pa ay umaga magaganap. Barangay Kapalaran, Barangay Poblasyon, Barangay Sagbayan, ito ay magaganap po sa hapon. At yan po. Sa probinsya po ng Palawan, sa munisipalidad ng Sofronio, Española, ay meron po magaganap na payout sa March 29, 2026 sa Pulot Center sa alas 8 hanggang alas 8:30 hanggang alas 3 ng hapon sa Abueg Gymnasium. Sa no-show sa March 29, 2026 alas 8:30 hanggang alas 12 ng tanghali sa Abueg Gymnasium. Sa BLGU ng Bukasnon ay meron po magaganap na payout sa March 29, 2026. At ito po ang kompletong detalye. Sa alas 8 hanggang alas 5 po ang inyo pong payout sa Barangay Barandias, Barangay Lantay, Barangay Madaya. Ang inyo pong payout ay magaganap sa Barangay Barandias Covered Court. Sa Barangay Mendiz, Barangay New Eden, Barangay
Portulin, Barangay Concepcion. Ang inyong pong payout ay magaganap sa General Conference Room Munisipyo. Sa Barangay Gadingan, Barangay Adtuyon, ang inyong pong payout ay magaganap sa General Conference Room Munisipyo. Sa Barangay Poblasyon, ang inyong pong payout ay magaganap sa General Conference Room Munisipyo. Ang kasunod po ay sa General Luna Covered Court ng Negros Occidental dahil meron po magaganap na payout sa March 27, 2026 alas 8 hanggang 1 ng hapon lamang. At ito po ang mga pangalan na kasali po sa kukuha ng pensyon. Kaya na po bahala mag-post na sige na po makita ninyo po ang mga pangalan. Sa Barangay Pulot Shore, meron po magaganap na payout sa March 28, 2026 alas 9 hanggang alas 3 ng hapon sa Barangay Covered Court. At heto po ang kumpletong mga listahan sa kasali po na kukuha na kanilang payout sa social pension for indigent senior citizens. Kaya na po bahala mag-post nang sa gayon makita po nyo ng klaro. Kompletong detalye sa magaganap po na payout sa social pension for indigent senior citizens sa araw po na aking sinasabi. At baka may nagtatanong sa akin, Sir, totoo po ba itong sinasabi ninyo? Baka po ma-scam kami. Ang lahat po ng aking ibinabalita sa inyo ay totoo pong mangyayari. At Sir, bakit wala po ang aming lugar dyan? So kung hindi nyo nakita ang inyong lugar sa aking vlog, ang pwede nyo pong gawin ay pumunta kayo sa pinakamalapit na barangay sa inyo at tanungin po ang update, kailan po ba at lahat ng impormasyon na kinakailangan mo. Dahil hindi lahat ng mga lugar ay nagpo-post dito sa online na kung saan dito ako nagre-research. Ang nakikita ko lang po yung mga barangay mismo na nagpo-post dito at binavlog ko nang sa gayon po maging aware po kayo. So kung may mga barangay man kayo na hindi masyadong nagpo-post online, so pwede nyo pong puntahan dyan nang sa gayon ay maging updated po kayo. Okay? So magtatanong kayo, Sir, ano ba ang mga requirements na dapat namin i-ready para po sa payout? So na ilista ko na, nasabi ko na kanina lahat ng mga detalye. Kung may katanungan ka pa, you can just ask the question. O ito na ang kumpletong detalye ng mga requirements na dapat mong i-ready para po sa inyo pong payout na makuha. CSWDO at OSCA na mayroong original na pirma na MSWDO, OSCA, Senior Citizens at Authorized Representative. Isang malinaw na photocopy ng government-issued ID gaya ng SSS, updated PhilHealth ID, Barangay ID, UMID, Voters ID, updated voter certification, updated police clearance ng authorized representative at lagyan na 3 original na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Paalala, siguraduhin pareho ang lagda, thumb mark ng senior citizen, beneficiaryo at authorized representative base sa kopya ng government-issued ID na presenta. Komplituhin ang mga hinihing lagda, thumb mark sa authorized letter, iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung namatay na ang beneficiaryo, isang malinaw na Xerox ng ID ng pensioners, warranty letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO o OSCA na may pirma ng MSWDO, Xerox ng death certificate ng beneficiaryo na mayroong serial number, isang malinaw na photocopy ng government-issued ID gaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated Barangay ID, UMID Voters ID, updated voter certification, at updated police clearance ng authorized representative at lagyan na 3 original na pirma o thumb mark katulad ng pinapakitang ID.
Paalala, kumpletuhin ang mga hinihinging lagda o thumbmark sa warranty letter at iwasang magkusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung wala ang death certificate, kinakailangan ng certificate mula sa MSWDO, CSWDO na nakasaad ng pagpatunay na ang beneficiaryo ay patay na at kasalukuyang inasikaso ang death certificate. Huwag kalimutang magdala ng iyong ballpen na itim, payong at saka tubig. At kung meron na doon na po kayo sa payout, kinakailangan niyo pong gawin ito. Kinakailangan kumain muna kayo before pupunta sa payout. Magdala ng sariling ballpen, inumin at gamot kung kinakailangan. Baka pagdating po doon ay medyo mas ready tayo para maiwasan natin ang mga darating pang mga sakuna. At ang gagawin niyo po is magpila po sumunod sa mga altundunin ng payout. Nasanay nakuhanan niyo po ng aral, impormasyong tama ang vlog na ginawa ko ngayon. Ang purpose lamang po nito is to aware you about the happenings and the benefits na makukuha ninyo sa bigay po ng ating gobyerno. Kaya naman, kung nakita at napakinggan ninyo ang balitang ito na urgent po at kinakailangan yung puntahan, kinakailangan yung i-clear, kung ano man yung dapat yung i-ready, gawin nyo na po yan ngayon. No? Sa gayon po ay makuha nyo po ang inyo pong benepisyo na galing po sa ating gobyerno. And congratulations po sa lahat po ng mga makakatanggap ng pension at makukuha ng kanilang payout. At kung nagustuhan nyo ang aking vlog, paki-subscribe naman at paabutin natin ito ng 100,000. Konting-konting tiis na lang. Salamat po sa inyong tulong dahil makaabot na tayo ng 100,000. See you in my next vlog. Bye-bye!